Isang magandang araw po mga coffee mates. Ayan, ako pong muli ang inyong Kuya Emil for another episode of Coffee Success Stories. Ang special guest po natin today ay isang writer dito sa Ilocos Sur. Meron pala dito sa San Juan particularly na writer, gumawa ng libro at na-publish. Kaya nagka-interest ako and asking some information about her. It's really worth it guys na mai-feature natin dito sa Coffee Success Stories. Talagang mai-inspire kayo. Makarami kayong matututunan at motivation. Let's all welcome to Coffee Success Stories, Miss Brida. Hello Hello, po. ma'am. Hello po sa viewers ni Kuya Emiya. Magandang hapon po. Magandang araw po sa inyo, ma'am. At welcome po kayo dito sa Coffee Success Stories. Kagaya ng nabanggit ko kanina, ma'am, my attention was caught during the alumni homecoming ng San Juan National High School. And, Yes po. amazed. Kasi talagang bibihira yung pagkakataon or yung mga individual, professional, or in any field dito sa San Juan na merong na-publish na libro. So, may I know patungkol saan yung libro? Would you mind to give us a brief introduction about your book? Yung From Rock Bottom to Becoming a Warrior po, ito po yung naunang libro ko. I wrote this 2022 when I reached my rock bottom. Rock bottom po yung pinaka-lowest na pwedeng pagdaanan ng isang tao. So, na-inspire po ako na magsulat ng libro because I have been a writer since college po. And then, when I had my case, my condition, complex partial seizure, parang degrade po yung ability ko to write. So, I wasn't able to write anymore. So, parang ito po yung breakthrough ko, yung comeback ko as a writer. Ano po yung ma'am, nagbunsod sa inyo or motivated you to write this book po? When I had my condition, complex partial seizure, nawala po kasi yung ability ko to write. So, noon, I reached the part where hindi na ako makapagsulat, hindi na ako makapag-English. So, when I reached my rock bottom in 2022, parang naging challenge yun sa akin na parang I wanted to bring back my old self. So, when someone whispered to me that you should write, sabi niya sa akin, yun, nag-write po ako one day dun sa Honey Cloud Cafe. Then, second day, nagsulat na naman ako. And then, 2 days in 3 weeks, within 3 weeks, natapos ko po yung From Rock Bottom. Ito yung ma'am, sunod na tanong namin sa inyo. Patungkol saan po yung libro na inyong isinulat? Yung From Rock Bottom to Becoming a Warrior, it starts with the onset of my condition, complex partial seizure, and how I dealt with this condition and dealing with other people. So, na-discuss po dito yung about confidence, how I lost my confidence, how I developed trust issues, and andito rin po yung steps and tips on how I pulled myself up from rock bottom. So, nagbigay po ako ng mga tips dito. And then, I also discuss here yung mga how to deal with random issues about life like bullying, gossips, encounter with the strangers, and many other random issues. Ma'am, can you enlighten us yung tungkol dun sa condition ninyo, complex partial Yung seizure? complex Tama ba? partial seizure po, usually, ang iniisip natin pag seizure, it's epilepsy. Yung very typical type ng epilepsy is yung body jerking po, yung nag-shake po yung body. Pero yung complex partial seizure po na I have is a different kind of seizure where it's an impaired awareness. Impaired awareness po, hindi po kayo conscious sa mga ginagawa nyo. So like for example,
Yung mga episodes ko po, kasi we call it episodes. I don't call it attack, but I call it, my doctor said, we call it episodes. Yung mga episodes po ng complex partial seizure, nagsimula po siya sa, for example, nakikipag-usap po ako sa mga estudyante ko, hindi ko po aware, so parang blank po. Pero I am physically present, but I am mentally absent. So parang ngayon, hindi po ako conscious sa mga ginagawa ko. And the worst condition po, worst episode po niya, na nag-push po sa akin na mag-seek na ng help from the doctor is nung when I was at the Our Lady of Piat, dun sa Gimod Norte po, nagnam po yung hand ko, and then I was with my sister, pero nung lumabas po ako ng simbahan, blank po siya. Pero pagkabalik na po ng senses ko, nandun na po ako sa highway, and then muntika na po akong mabangga ng car. So I step back. Napaka-delikado po nung ano doon. Nung So, yes po. hagdanan, oo. Yeah, hindi ko po na alam kung paano ako nakababa dun sa hagdanan. Kasi blank po siya. So, nagising na lang po ako, or I was back to my senses po nung nandun na po ako dun sa highway, and I was almost hit by a car. So, yun po yung pinakagrabing episode niya. Yun yung nag-push sa akin na magpa-check up na. And doon ko na-meet si Dr. Elton Ong. And sabi nga niya sa akin na it's a complex partial seizure, sabi niya sa akin. Nahirapan ba kayo, ma'am, sa inyo? Nahirapan po ako to the sense na within siguro 3 years, ang hirap po na nagpapalit-palit po ako ng mga gamot na tinitake. So, nagka-rashes po ako, nag-hair loss po ako, and then meron po yung time na pinalitan naman ng doktor ko, tumuboy po yung hair sa mukha ko. Mitim din rin po ako. So, I think 7 medicine po na iba-iba. Before po, noong 2018 na hanap po ni Dr. Ong, na find out po niya yung tamang gamot para sa akin. But seeing at you now, ma'am, oo, sabi niyo kanina, nagkaroon kayo ng hair loss. Pero, yeah, oo, grabe po yung blooming 2015 kayo po. ngayon. Oo. 2015 So, I think po. you have fully recovered na. Oo, kasi sabi po ni Dr. Ong noon, 3 years you will be cured, sabi po niya. So 2015 po nung na-diagnose ako, and then 2018, I think that was the last but finale episode of my condition, complex partial seizure. So pinakagrabe po yun kasi 3 araw po ako nawala sa senses ko. So, I was physically present but I was mentally absent. Parang ngayon, hindi po ako conscious sa mga ginawa ko within 3 days. So, ang sabi ni Dr. Ong, sabi niya, buti bumalik ka, sabi niya sa akin. So, my family were so worried. Hindi ko rin po alam kung paano po nila tinake yung mga nangyari sa akin. And ako mismo, I wasn't so, kaya impaired awareness po I wasn't fully aware of what was happening to me. So, naapektuhan po yung mga relationship with other people. So, may mga broken friendships and judgment from other people. And lahat-lahat po nun nag-contribute sa akin para ma-reach ko yung rock bottom ko. Kasi I wasn't processing my emotions Parang lahat is bumagsak lang sa akin na hindi ko man lang pre-process. Kasi I didn't have the ability and the capacity to process my thoughts during those. If I may conclude, so complex partial seizure, ang sabi ng doktor ko, si Dr. Elton Ong, sabi niya, pag every time na nasi-shake yung brain mo, pag nagsi-seizure ka, parang may konting na-damage dun sa brain mo. So, siguro, baka, I'm hypothetically saying na baka nawala rin yung particular part of my brain na nagsiset ng value dun. There was really a time na I wasn't really myself. I am admitting that there were years in my life that it wasn't really who I am. So I lost myself during that moment. So yun po. How does your family reacted on your condition and the people around you, ma'am? Naapektuhan ba yung yung pakikitungo nila sa iyo? Or... Siguro the main yung complex partial seizure po kasi is behavioral changes, impaired awareness, tas ang naapektuhan po sa akin is yung behavioral
Yung mga adult Kapag ka po, ma'am, ano bang tawag doon? O maatake, yung condition. hindi po, episode. Yan. If that certain episode on your condition, kumbaga parang, ano yung nakikita niya? As in blank talaga. Wala. Tulog po ako. Wala po. And yung 3 days po na wala po ako sa wisyo ko, parang nag-travel yung soul ko. And I was physically present, but I was mentally dead. Pero ewan ko lang kay Dr. Ong kung ano yun, kung ano yung term niya talaga. Pero parang nag-travel po yung wisyo ko. That's why ngayon po, every time na may nangyayari sa akin, parang nagde-deja vu ako palagi. Parang nangyari na yung mga yun. Kasi nung 3 days na wala ako sa wisyo ko is, parang na-travel ko lahat yung life ko. Parang nakita ko na yung So, hindi ko alam. I may be wrong, pero siguro hindi rin nyo naman makikita yung napagdaanan ko within 3 days na wala ako sa Who was with you during that time, ma'am? my family were there. Pinento nila sa'yo yung mga pangyayari? Pinento po nila sa akin. Kinento po nila sa akin. As in, wala talaga kayong maalala? Wala po akong maalala. Bale sila lang yung nagkwento sa inyo ng mga series of events during that episode. And was the lowest part of your life or yung rock bottom mo, ma'am? Or yung sabi nga nila, Philippine dip ng iyong buhay. When was that time? Yung rock bottom. Rock bottom. Nag-start po yan nung 2018 2019 po, bumalik po ako sa trabaho na parang bumaba yung brain function ko, yung cognitive processes ko bumaba. Hindi ko ma-explain yung mga simpleng bagay, mga ganon. Then, from 2019 up to 2022, lahat po ng mga bagay-bagay na nangyari sa akin, parang nag-contribute to reaching my rock bottom in 2022. So, nagsimula ako sa broken relationship 2018, and then 2019, nung mga hindi na ako masyadong okay sa mga klase ko, I'm receiving judgment from my students, parang ganon. And then, family issues also, broken friendships. Marami po akong mga kaibigan na naka-clash. And nung 2022, I also came from a broken relationship again. So yun po yung nag-push sa akin. And I thought in 2022, I was left by everyone. So I really felt so alone that time. Nung na-hospital po ako noong October 2022, I think I lost everything. Parang nakita ko po yung sarili ko na parang stress na talaga ako, and then parang pasan ko na yung buong daigdig. And then I was really crying. Then I told myself, sabi ko, these things will not end here, sabi ko. So while I was still at the hospital, kumontak po ako, nag-research po ako ng mga alternatives kung paano ako gumaling. So, na-search ko po yung mga oils, essential oils, chamomile oil, nagpabili po ako ng mga chamomile oil. Yes po. And then yoga, I read na yung yoga is maganda para alternative sa mga may condition, sa especially mental health issues. And then na-contact ko po si Ma'am Joanna Medina, may-ari ng The Blue House Wellness. So, nagpa-set po ako ng Reiki healing and yung mga back blockages. And yun. Sabi po niya dun sa session namin, ang natanggal na blockages is yung sa throat. Nung natanggal po yung mga chakra, naging mas madaldal po ako. I talk to strangers. Yun, kinakwento ko yung mga nangyari sa akin. And then, nagsulat ako ng libro. Sabi sa akin ni Miss Joanna Medina, sabi niya sa akin, sharing your shame could just be the story that a person needs to hear. Sabi po niya sa akin. So, yun po yung one na nag-push sa akin na magsulat.
Oh, kasi without knowing our story pala, Yeah. gives inspiration silently to some. Yeah. For how long did it take na mag-heal kayo, ma'am? And then, when did you decided to move forward and to finally become, to stand up and become a warrior? Noong 2022 po, when I already started writing my book in November, kasi 3 weeks ko lang po siyang ginawa. Bilis, ha? Yun, kasi I was persistent to just narrate my story. I did not edit and ganun lang po. And yung palagi po ako nagla-live noon starting noong November 2022. So, I used talk therapy in my transition period. Yun po yung tawag ko dun sa journey ko. It's a transition period from the old Ada to becoming a warrior. So, kinalimutan ko po yung mga dating gawin ni Ada, yung mga weakness niya. I tried to become the Brida. So, nung December po, na lumabas po yung name na Brida. Kasi na-revert ako through the name Brida. Kasi pumunta ako ng Kandon. Then, there is parang Abi doon sa harap ng Canon Church. Parang Abi siya. And then, bigla-bigla ko na lang naalala, di po ba yung complex partial seizure is na-affectahan po yung memory ko and everything, nakalimutan ko po talaga lahat. And then, suddenly, nung nasa Kandon ako, bigla ko na lang naalala yung book na Brida by Paulo Coelho. So sabi ko, tinaas ko talaga yung kamay ko. Tapos nagganon ako. Tapos sabi ko sa mga kasama ko, I'm feeling the vibe of Brida. So, parang yun po, yung part na yun. Hindi ko maalala, December 22 ba yun? 2022, when I started calling myself Brida. Kasi yun po, si Brida is mahilig sa magic. She's, she's having a journey to find out the unknown, parang ganon. Yun yung transition ko po. I called myself Brida. It's to help myself rebirth to a better version of myself. Na yung mga weakness ni Ada, kino-compliment ni Brida. Naging mas matamang siya. Kasi si Ada is weakness niya yung love. So, si Brida, nag-put up siya ng mga walls. So, si Brida talaga yung rational and then si Ada is yung emotional. So, yun po yung center ng Adventures of Brida. So, how a person trying to become a warrior being affected by the old Ada. So, yun yung naging ng pag-aaway ni Ada and Brida dun sa book ko, Adventures of Brida. Kaya po siya magandang basahin ng mga nag-discover ng kanilang mga sarili and yung mga gusto po nilang i-accept yung mga... On the process of recovery, ma'am, on the process of healing, ano yung pinaka-weird na naisip mo na, kumbaga parang, to make a fast forward doon sa current situation mo, doon sa pinagdadaanan mo, ano yung mga, or yung naisip mo na pinaka-weird na possible solution just to immediately get out from that situation? If there's any. Siguro yun po yung talk therapy ko. Kasi nagla-live ako noon everyday Yun yung parang sinasabi ng mga ibang tao noon, nga live ni Ada. Anong nangyayari sa kanya? So yun, may mga problema. Live ako ng live everyday po no November up to November 2022 to January 2023. Nagla-live po ako everyday. As in, may mga, actually may mga nagme-message sa akin noon na they get inspired with kasi I talk about my journey. And nagre-resonate po sa mga iba't ibang tao and mga kababaihan. So, they were messaging me na nakaka-relate sila and everything. So, ang sabi ko, kahit na may judgment from other people na hindi nila naiintindihan yung pagla-live ko, pinustro ka pa rin. Until na, siguro nahimasmasan ako. Bakit kaya ako na-live ng live? Nahimasmasan din ako. So, hindi ko rin alam. Stalking your account, your FB account. Yun, wala naman ng gaanong sa... Ay, 2022 po kasi yun Live po ako ng live. Ang greetings ko pa nga yun is, good morning everybody! Parang ganun alam nila. So, linuloko ako ng mga
students ko, mga friends ko na every time na nakikita nila ako, good morning everybody, parang gano'n. Hello everybody, parang gano'n yung greetings Strategy ko. yun, mama. Maganda. Oo. Parang to lighten up, Hello everybody. yung simula ng araw or So, kung may yun. nakasalubong ka, Oo. batiin mo na. Nagre-reflect po ako. Yung mga lives ko noon, may mga oracle cards ako. Nagbabasa ako ng mga, bumubunot ako ng mga oracle cards, tapos binabasa ko sa mga audience. Then, may mga outline din ako, yung mga sasabihin ko, mga ganon. Mm-mm. Then, nagpapagames din po ako dati dun sa, live live. ko. Ayos. Bakit, bakit hindi niya ituloy ngayon? Hindi. Parang, kasi noon is, siguro may impaired awareness pa ako eh. Hindi pa ako masyadong, Medyo mas malakas yung loob. hindi, impaired kasi yung awareness ko eh. Hindi ako masyado aware sa mga pinagagawa ko. Pag pinapanood mo ulit yung mga yon, Ay, nahihiya na ako. Ano yung nagiging reaction Pag mo? pinapanood ko yung mga live videos ko dati, ang ingay-ingay ko, and then, bakit kaya ako ganito lang noon, sabi ko. So, siguro yun nung 2023, 2024, when I started talking with a friend, kasi may friend ako na nag-help sa akin na to calm myself. Parang yung mga talk therapy, yung mga sessions namin na para kami nagpo-podcast when we talk, chats man or personal, na hinelp niya ako na mag-calm down. So, yun yung journey ko towards becoming calm. And of course, I'd like also to mention yung mga kaibigan ko na nakausap ko throughout my journey. Mga iba't ibang, hindi ko na kayo I talked to a lot of different people. Doon po ako naging makalma kasi they all helped me. Hindi lang isang tao, but I talked to different, lumabas-labas ako. I enjoyed going out. Eto ma'am, tingin ninyo, ano sa palagay ninyo yung dahilan? Bakit nangyari sa inyo yung ganito kabigat na sitwasyon? What do you Ang naaalala ko na sinabi sa akin ng isang kaibigan ko, an old friend, sabi niya sa akin, may mga bagay na kailangang pagdaan. Yung napagdaanan ko is kailangan ko talagang pagdaanan. Because I had to. And I needed to go through with those. Kasi kung hindi ko pinagdaanan yun, hindi po ako makapagsulat ng libro, hindi po ako magiging warrior, exactly. hindi po ako magiging better version of myself. So, may mga bagay po talaga. Tama yung kaibigan ko, may mga bagay sa mundo na kailangan nating pagdaanan. Yun. Kung akong tatanungin ninyo, ma'am, siguro nangyari yun sa inyo kasi it's for today. You will be an instrument to give inspiration, to give motivation to others, especially those nagkaroon ng mga special conditions. Yes. So, I think that's the best reason. So, kailangan pagdaanan kasi there is a purpose. Tagumpayan niyo po yun. And now, you have nakakapagbigay kayo ngayon ng inspirasyon sa mga sabi po nga nila, yung mga pinagdaanan ko, yung kaibigan ko sabi niya sa akin, yung mga pinagdaanan mo, it brought you to where you are now, yung full of wisdom, sabi niya sa akin. Kasi yung mga, the way I talk daw, the way I write my books, full of wisdom. Natakal dun sa libro ninyo about gossip. Gossips. Yun. Di ba ang mga Pinoy, napakalaking impact sa atin yung sasabihin ng ibang tao sa atin. So, being an educator, being a person who have been with different kinds of situation na na-expose kayo sa ganong sitwasyon, how should a person react or deal with gossips and the like? Personally, I couldn't dictate how a person should react, pero I could share my 2 cents about it. So, yung gossips naman kasi, it connects people. Sometimes yung mga tao nag-uusap-usap lang, para lang they gossips, para to connect with one another. Kasi sabi, siguro one advantage ng gossip, aside from sa disadvantage, is it connects people. Kasi kung walang pag-uusapan, hindi naman yan mag-uusap-usap. So sometimes,
It connects bridge, people. oo. It connects people. It bridges people. Pero at the same time, sana yung mga tao is alam nila yung limitation nila. And we cannot demand naman yung mga people na pinag-uusapan, how should they react to it, if it's positive or negative pa rin. Kasi it's their own point of view rin how they take it. Pero para sa akin kasi, the old Ada would probably react to it. Magiging reactive siya. Pero ngayon, pag-uusapan ako ng mga tao ngayon, magiging proactive na ako. Proactive is focusing on the positive note. Well, magiging hypocrite naman ako kung sasabihin ko na hindi ako na-efektahan sa mga posibleng sasabihin ng mga ibang tao sa akin, especially kung mapanood nila yung interview. But I am very open. I am very open-minded person. Kung ano yung tingin nyo sa akin, I would respect that kasi opinion nyo yan about me. Should also be respecting my journey and parang yung differences na lang ng mga tao. We have diversity of perspectives. Na kahit anong ibato natin sa mga... Kasi lahat naman tayo may tendency na mag-gossip. Oh. Or we talk about other people. Pero sometimes yung mga iba lang na susobrahan lang nila na very derogatory. And siguro, dapat alam natin yung responsibility natin and yung limitation natin as a person. Yun. Sa akin siguro, kapag I think let's all be positive and the way we react, dapat nga masaya tayo kapag pinag-uusapan tayo. Kasi without doing anything, di ba ma'am? Without doing anything, napapasaya natin sila, nakukumpleto natin yung araw nila. Diba? Kaya yung main character sa usapan nila, nagiging bida kayo. I think let's learn from that then na let's not take things too personally. And Kung siguro nasasabi ko na ngayon yan, pero months ago, may pakailan pa rin ako. Pero recently, I've been becoming unbothered kahit anong sabihin ng mga ibang tao sa akin. Kasi I'm learning how to preserve my energy. Yun. So, pinipili ko na lang ngayon kung kanino ko i-aalat yung energy ko. Para sa iyo, ma'am, ano na yung kino-consider mo as Yung biggest achievement ko, being a writer, being a registered author from the National Book Development Board of the Philippines, NBDB, being recognized. Actually, naandyan yung certificate. Hindi ko po alam kung meron na pong registered na NBDB author. So, I think being accredited as a registered author in the NBDB, it validates my journey as a writer. It gives me credibility becoming a writer. And yun po, tumaas po yung confidence ko about writing. Kailan dumating yan, ma'am? Parang andyan po siya. Parang hindi pa siya. Pwede ba natin siyang buksan? Ay, sige ma'am. Sige po. Okay. So, andito po yung actually, pinakuha ko po to sa CEO namin, si Ma'am Cindy Wong, sa 8 Letters Publication. 8 Letters Book and Publishing. And thank you so much po sa publication ko na 8 Letters for facilitating getting this certificate from NBDB, Ayan. National Book Development Board of the Philippines. So, andito po siya. Kailan dumating yan, ma'am? Nung Friday lang po. Friday. Kasi pinakuha ko po to March 13. And pinadala po ng CEO namin. So, thank you so much, Ma'am Cindy, for, magpapadala ng Okay, so, andito na po. First time ko po to. Usually po, na pag nag-unbox po ako ng mga tungkol sa mga libro ko, it's, nilina-live ko po siya. Pero since ini-interview mo ako ngayon, I decided to bring it. So, ito na po. Yan. So, Certificate of Recognition. Registration pa. Certificate of Registration, Novi Adabi Orbis has, this is to certify that Novi Adabi Orbis has met the qualification required under RA
8047 are the Book Publishing Industry Development Act and has been granted its certificate of registration as an author writer with all the rights and privileges granted unto it. Yun. Ayan. I-research natin. Baka kayo palang meron yan, ma'am, dito sa ano. Thank you so much po NBDB for Ayun. for approving my for accrediting me as a registered author writer. Tingin ninyo, ma'am, paano makakatulong yung book or yung mga books ninyo? Kasi nakailang book na kayo, ma'am? Parang From rock bottom, ano ba yung akin dito? From rock bottom to becoming a warrior and Adventures of Rita. Ito is November 2022, and then November 2023 when I wrote this one, and then it was published November 2024. So November talaga yung lucky month ko. Actually, nabasa ko na yung ano, Yung From Rock yung Bottom. From Rock Bottom. Maganda siya, mga copy mates. Oo. Especially those yung mga May pinagdadaanan, oo. Maganda siya. Kaya we encourage you guys to to have a copy of From Rock Bottom to Becoming a Warrior. And let's all become a warrior. Yan. Yeah, we have our own journey becoming our own warrior. Yan. Tingin mo, paano makakatulong ito at yung dalawang libro mo sa ibang tao? This one kasi talks about resilience and empowerment, and it does away with overthinking and being pessimistic, being negative. So, makakatulong to sa pag-create ng positibong pamumuhay. So, you will live your life in a positive way and you will be proactive rather than reactive. And then in the Adventures of Rita naman, it talks about self-discovery and self-acceptance. Yung pag-aaway ni Ada and Brida dito, makatulong sa inyo para i-discover nyo pa sa sarili nyo kung you have the emotional or rational part of you, and how are you going to fight your own. Adventures of Brida, it talks about self-discovery and how you balance yourself dealing with your different personalities, parang ganun. Eto ma'am, panghuling tanong na lamang po. Ang pamatay na question kay Copy Success Stories. Kagaya ng natanong ko rin kay Sir JFM. Thank you pala kay Sir JFM. Thank you, Sir JFM, for allowing us. Inalaw nila kami na gumamit ng studio nila. Yeah, it's a very conducive, very social. Thank you so much, Sir JFM. Eto ma'am, kagaya ng tinanong ko sa kanya noon, if you are going to relate the life of Ada or the life of Brida now sa coffee sana, kaso hindi ka man mahilig sa kape, so sa drinks na lang. If you are going to relate the life of Miss Brida sa drinks, ano po yan and why? Relate ko po siya, of course, sa favorite drink ko na matcha. Matcha kasi it's known for energy booster, parang ganun, mind kasi in the same way that matcha boosts my confidence and boosts my mind, ang buhay ko rin po is parang energy booster, kumbaga. Yung life story ko, magbo-boost sa mga confidence ng mga ibang tao na alam din nila kung paano nila i-solve yung mga problema nila, just like how I did with my own problems. Na hindi ako nag-give up by having all those conditions and all those hardships in life. Hindi po ako nag-give up. So just like matcha, boosting my energy. Yung story ko din po, I hope that it would boost also your energy into navigating your path. Yun. And I think talagang matcha is the perfect sa inyo on how to describe to what you have been through. Kasi di ba ma'am, ang matcha can be bitter,
Can Okay, di ba, yan. ma'am? Hindi ko naisip yun. Kasi Kasi yan yung nakatatak sa pagka akin. magkamali ka ng timpla, yun yung na-discover ko sa matcha. Okay. Pag magkamali ka ng timpla dyan, magiging Mapait. mapait siya. Oo. Pero pag nakuha mo yung yung timpla niya, magiging matamis siya. Ang matcha kasi sa akin, mas gusto ko yung yung sweet and hindi masyadong mapait. Yung So, medyo yun. natatabunan. Natatabunan ng milk yung Pero pag matcha kasi ang tumatatak sa isipan ko, it's a mind booster, brain booster, yun ganun. So, if matcha is a brain booster, my story is could be also an energy booster. It will inspire you to become the warrior that you should be. Yan. Ayan. Kaya matcha ang natin ngayon kasi prepare natin para kay ma'am. Kasi alam ko na favorite niya ang matcha. And exactly na kung paanong yung matcha ay medyo pag magkamali ng timpla ay medyo mapait siya. Oo, ganun din sa buhay mga coffee mates. Pagka magkamali tayo, minsan nagiging mapait, nagiging mahirap, nagiging mabigat yung sitwasyon. Pero sabi nga nila, depende sa kung paano tayo bumangon, ma'am, no? Pero kung namalagi ka dun sa kalagayan, hindi ka nag-effort na solusyonan, hindi mo pinansin yung mga maraming bagay na yun ang nagpapabigat, there's no way for you to go out. Kung hindi mo tutulungan yung sarili mo na makaahon, you will be stuck. Magiging mapait lagi So, ang matcha para sa iyo. I think it is within ourselves yung control kung paano tayo makakabawi. And of course, siguro the presence of our yeah, of course. I would like to end this interview with may mga Bible verse ako doon sa kwarto. Binubunot-bunot ko siya everyday. Binagay ito ng friend. Bumunot ako kanina. Ito yung lumabas. So I would read. Kuya, would you do the honor to read it? Kasi hindi ako masyadong magaling mag-read. Sa Isaiah 40, chapter 40, verse 31. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ang ganda po ng verse na mama. So, sabi niya dito, but they who wait for the Lord shall renew their strength. Okay, so with all the things that have happened to me po, when I reached my rock bottom and everything, one thing was true, and that is the help of the Lord. He has always been with me throughout my journey. And yung mga pinagdaanan ko po is kailangan ko lang talagang pagdaanan. And with all the prayers that I did, na sana Lord, yung dumating yung time na I really felt lost and hindi na ako makapag-English, hindi na ako makapagsulat, and hindi na ako makapag-explain ng mga mahihirap na mga concepts. Ang sabi ko talaga, Lord, please renew me, restore me, and everything. So, God is so faithful. Binalik po, I was able to write my book, From Rock Bottom to Becoming a Warrior, and Adventures of Brida. So, binalik po niya talaga yung mind ko, the way I think, and now, I'm being invited as speakers to different kinds of activities, lalo-lalo na po this March, pang 5 na ata yung mag-i-speak ako sa Tuesday. Sa Tuesday, mag-speak ako sa CHTM ata yun din sa 28 dun sa ISPSC. I was invited to talk. So, yung mga experiences ko po na nagto-talk ako in different events, this is now the answered prayer na itong Isaiah 40:31, the Lord will renew the strength. So, talaga po, God is always faithful. Oo, kasi maaring iwanan tayo ng lahat, pero siya Pero lagi siya, nandyan para sa akin. yeah, I felt
lost and iniwan ako ng lahat ng tao noon. So aside Pero sa ano, ma'am, aside from being instructor, aside from writing Writer. books, what makes a Brida busy? Ano ba yung mga pinagkakaabalahan? Speaker po ako. Nag-speaker. Main character energy. Huwag mong i-edit yan, kuya. Cloud chaser po ako. Post po ako ng post online. May nagsabi niyan sa akin, ba't daw ako post ng post sa online? Di ba nga sabi nila, people are not showing off. Instead, we are sharing happy moments. But if you're looking at the point of view of a jealous person, then Magiging negative. maging negative siya. Oo. So, yun po. Ang pinagkakaabalahan ko pa, nagbabasa ako ng mga libro sometimes. Binabasa ko pa yung mga books ni Chinky Tan. And, Oo, nakita ko sa isa. and kung ano-anong mga libro lang pinagbabasa ko sometimes. And yung mga yung mga pagbabasa ko po, and lahat-lahat ng mga ginagawa ko lately, na-amaze din ako sa mga pinagagawa ko eh. Kasi noon, when I had my condition, talaga pong lazy ako, mga ganon. Hindi ako gumagawa ng mga bagay-bagay. Lazy talaga ako. So, I'm so glad na nababalik na talaga. Na-renew na ni God yung strength ko. And I am also thankful na kilala ko kayo, nina Sir Errol and sina Ma'am Linda, and lahat po ng spark yung passion ko again to serve. Ayun. And also, I'm thankful. I would like to take this opportunity. Thank you, Kuya Emil, for inviting me and to be your interviewee for this afternoon. I enjoyed Kasi lang talagang talking to you. sa story nyo, marami kaming mapupulot talaga dyan. Marami tayong pwedeng i-share sa iba. Kaya nag-effort po kami nakipag-usap sa inyo na kung meron kayong bakanting oras para sa ganito. To give inspiration sa marami at sa even the millennials. I think yung book mo ninyo is also good for the millennials. To read that book, marami silang napansin ko dito t-shirt yung datay nga tinakasura dito. Manurat, sir. Yeah. When I attended... meron bang association dito ng Kasla-Kasta? O yung grupo? Yung Gyu Mills po, search mo na lang po yung Gyu Mills. Nung nag-attend po ako ng Gyu Mills, samahan po ata ng mga manunulat ng Ilocano. Yung Gyu Mills po. I ordered this manurat. Baka sa susunod yan, magsulat ka din, ma'am, ng Ilocano. Pag-aaralan po natin. Ayan naman na, yan, kagaya ng maraming salamat. Ano po ito? It's a perfume from Esos de Farina. Oh my gosh. Ayan, ito po ay inspired scent. Victoria's Secret Bombshell. Ay, wow. Ayan. Pwedeng i-try. Charot. Mabalin, ma'am. Sikaw. Mabalin lang ito, ma'am. Hindi. At ito, ma'am. Ito, yung Alco perfume. From Esos de Farina. Yan. Thank you, Sir Emil. Yan, ilagyan na natin dito. Lahat po ba to? Alco perfume yan, ma'am. Hindi ko eh. Mabalin spray, sir? Mabalin? Alcohol lang. Ay, alcohol. Pero inspired scent siya. Okay, thank you po. And for... muli, maraming salamat po, Sir JFM. Thank you, Sir JFM, for allowing us. Para sa mga po, maraming salamat po sa inyo. Thank you, sir. Ayan, maraming salamat. Thank you so much. Thank you so much po. Ayan. Thank you. All the things that are happening to you right now are part of a journey that you are actually having. So, just trust the process. If God redeemed my strength and renewed my mind, whatever is happening in your life right now, you may be in your lowest point, your rock bottom, but I believe that God will also do the same miracle that He did to me. So, thank you so much for hearing my story, and